Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Nung tiningnan ko ito sa Twitter, sabi ko, etong mga ito, cancel Korea. Inaaway ng mga Pilipino yung Koreano. Pero pagdating sa Netflix, puro laman ng Korean movies. Tapos walang kamatayang kabaklaan dito sa BTS. May cancel Korea pa sila. Ano ba itong cancel Korea na ito? Para baka naman sabihin nyo hindi natin alam. So ni-research ko ito, maganda yung paliwanag nitong isang, ewan ko, Stanford Truth na ito. Panoorin ninyo. Sabay-sabay natin panoorin ang cancel Korean pautot ng mga pawok. Number 1 trending sa Twitter ngayong araw ang hashtag Cancel Korea, kung saan nag-away-away ang ilang mga Koreano at Pilipino. Nagsimula ang issue sa TikTok ng Phil-Am influencer na si Bella Poarch. Sa isang dance post, ilang netizens ang nakapansin ng tattoo niya sa braso. Isang puso na may disenyo ng rising sun na simbolo ng Imperial Japan noong World War II. This prompted Bella to post a close-up of her tattoo with an apology. Inspirasyon daw ng kanyang tattoo si Jhené Aiko, an American singer of multiple ethnicities including Japanese. Hindi raw alam ni Bella na offensive at sensitibo pala ang simbolong ito. Maihahalin tulad sa Nazi symbol para sa mga biktima ng Holocaust. Kasunod nito, ilang Pinoy netizens naman ang nakapansin at umalma sa ilang Korean comments na nang-iinsulto at racist umano laban sa Pilipinas. Ang bangayan umabot sa ibang social media platforms at pinagmulan na ng ilan pang hashtags. Sa kabila ng backlash sa magkabilang panig, lumalabas na kahit ang Pilipinas mismo ay may kaparehong karanasan, tila hindi lahat ng Pilipino ay nakakaintindi kung gaano kahalaga at kasensitibo sa mga Koreano ang kasaysayan at karanasan nila under Japanese imperialism. The core problem in this particular matter is how both countries' citizens who share a similar colonial past can understand the historical fact such as the imperial army flag and share constructive ideas together as well. Maging mga Pinoy K-pop fans at ilang Koreano rin hindi nagustuhan ang mga below-the-belt na reaksyon. The nature of social networking sites is rather combative, and netizens are usually swept by their emotions that could translate rapidly to insensible collective thinking. So in many cases, discourses on social issues are blown out of proportion and lead into very toxic and insensitive exchange of ideas. Komento rin ng ilan, tila mas mabilis at mas maingay pa ang naging defensive na reaksyon tungkol sa umano'y toxic Korean culture kesa sa mas mahalaga at lehitimong issue na hinaharap ng mga Pilipino sa ngayon. Hindi rin maiaalis ang cultural differences. Ang mga Pilipino madalas ay sensitibo pagdating sa pang-aalipusta ng mga banyaga sa ating kultura, itsura o estado sa buhay. Meanwhile, as shown in their K-dramas and pop culture, hindi nakakalimot ang mga Koreano na lumingon sa kasaysayan at paghugutan nito ng inspirasyon para lumago sa kasalukuyan. Hate speech based on short-sighted perspective never helps people grow their mindset as a global citizens in this crucial time. Hindi man ito sinasadya ni Bella, she has opened up a crucial conversation about cultural sensitivity na magiging malaki ang impact sa mga bansang tulad ng Korea at Pilipinas na may malalim ng pinagsamahan. I'm Shai Lagarde. I stand for truth. Bumbaya! Bumbaya! Hindi nyo alam yung song na yun. Okay, papan din ako. Bumbaya! 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 Alam nyo, wala sa tono kaya hindi nyo maintindihan. Anyway, ganito lang yan ha. Kasi sumayaw, may tato na Imperial Japan. Alam nyo kasi, eto una sa lahat explain ko isa-isa sa inyo. Ang nangyari, may sumayaw na pa-Korea, tas may Japan dito na tato, okay? Minsan kasi, tayo mga Pilipino kaya bago kayo magpatato, alamin nyo muna yung pinapatato ninyo. Hindi yung tato kayo ng tato, ano yan? Tulad dito, ano to? Sun. Hindi, nagkamali lang yan, tapos ginawa ko ng sun. Kaya dapat, pagka meron kang tato, alam mo meaning nun, hindi ka, ay, gusto ko to, lagay ko to, dragon, tapos may demonyo. Alam mo, yung dragon na yan, yan ang symbol ng demonyo sa Revelation. Kaya ingat-ingat din tayo, hindi yung nakikisakay lang tayo sa uso, katulad yan. Very sensitive issue. Alam nyo ba na sensitive ang issue ng Japan at Korea?
For your information. Why? Because 50 years na inalila ng Japan ng Korea. Kaya galit na galit. Kahit maging Olympics, pag ang labanan, Japan-Korea na yung sa ay talagang grabe yan. Kasi hindi nila matanggap. Hanggang ngayon, masakit pa sa kanila na inalila sila ng Japan. Masakit yan sa mga Koreano. Kasi tayo hindi ganun eh. Bakit? Tayo nga inalila ng Amerika, Espanyol. Iho, di huta. May mga ganun pa rin pa tayo, di ba? Inalila tayo ng mga Espanyol. Hanggang ngayon, tuwan-tuwa pa tayo. At, may like kang Espanyol. Ang ganda mo, te! Ang ganda mo, te! Ganun tayo, di ba? May like kang Amerikano. Wow! Ikaw na, te! Ikaw na. Sa kanila, hindi ho. Pag sinabing Japan, medyo may damdamin pa ho sila. Paano ko nalaman ito? Hoy, baka akala ninyo. Nag-aral po ako sa Korea twice. Nagkaroon po kami ng tour dyan. Hindi Mocha Girls before that. Tour, history ng church, history ng Korea. Alam namin na, alam nyo ba kaya nga nag-revival dyan? Dahil 50 years na inalila ng Japan ng Korea at tumayo yung mga Christian dyan, talaga sila yung mga naging martyr. Sila yung nanalangin ng todo. Kaya nagkaroon ng revival ng totally dyan sa Korea. Kaya gumanda ang ekonomiya ng Korea. To the point, maraming naging Christian dyan. Kaya nga alam nyo ba na biggest Christian community sa Southeast Asia, Christian church, nasa Korea, wala sa Pilipinas. Noon, ganyan yan. Ganyang katindi yan, Korea. Kasi ang tindi ng pag-aalipin sa kanila ng Japan. Kaya galit na galit talaga sila. Pag issue Japan at Korea, sensitive sila. Tayo na mga ugok, sige, baka tato, tapos sasayaw pa, ganyan. Medyo sensitive. Ngayon, sinabi nila, sandali lang. Sandali. Inapirin tayo ng Koreano Di ba sinabi nga ng mga Koreano, pangit daw tayo. Sinabi ng mga Koreano, ganito daw tayo. Sandali, hindi naman ibig sabihin may mga Koreanong iilan na. Ibig sabihin, cancel Korea na. Kasi hindi nyo naman kayang panintigan yung cancel Korea na yan. Magmumukha lang tayong tanga. Cancel Korea, tapos sino ang pinaka paano yun? May patawag-tawag pa tayong army dyan sa BTS na yan. Army kasi yung tawag ng mga fans ng mga BTS na yan tayo parang tangang, halimbawa ko na lang, sino yung pinakasikat na boy group dito sa atin sa Pilipinas? Hindi yung hashtag Pasensya ka na, Nico, hindi ikaw yun. Sino? Yung mga mukhang Koreano, yung ginagaya yung mga Koreano. Di mukha tayong tanga. Cancel Korea pa tayo. Tuwan-tuwa tayo pagka pangalan nito, yung sa 21. Anong pangalan nung sa 21 na yun? Na nag-artista sa ABS-CBN? Di ba? Tuwan-tuwa din tayo pag nagtatagalog siya meron pa nga siyang pinauso. Yung SB19, yan yung gaya-gaya sa mga Koreano. Di ba tuwan-tuwa tayo nun kay anak, nakalimutan ko yung pangalan ng hinayupak na nasa 21 na yan. Si Sandara. Ayan, si Sandara Park. Di ba tuwan-tuwa tayo pag nagtatagalog? Wow, galing-galing niya. Are you in or out? Nanood ako ng 21 dun sa yung huling concert nila dito bago sila mabuwag. May video pa ako niyan. Aba, pinakilala si Sandara. Siyempre, pinakilala isa-isa. Sila Boom Park muna. Memorize ko yan Yung si ganun ng buhok. At saka to si CL, di ba? Si Means ba yun? At saka si CL. Tapos si Sandara na. Sandara Park! Para masisira na yung ulo ng mga Tapos bigla, mamuhay! Para tayong mga tanga nun, Totoo naman tapos biglang kumanta siya na, are you in or out? Tuwan-tuwa kayo? Tapos ngayon, cancel Korea. Pustahan ko sa inyo yung cancel Korea na isang araw lang yan, lahat nga tayo gusto na nating mumbak. Wala, kahit meron naman talaga tayong sariling ganyan Ihaw-ihaw nga tayo di ba? Sa atin nga nausing ihaw-ihaw, isaw, kung ano-ano iniihaw-ihaw.
Tayo nakiki-selfie tayo. Mumbak tayo. Mumbak. Napaka ganyang ka-plastic itong mga pawok dito sa atin eh. Yung nakakabwisit, nakikiuso, cancel ko. Mantakin mo, nag-trending yung cancel Korea na yan. Sa totoo lang, hiyang-hiya ako. Bakit? Kasi alam ko bukas, BTS na naman. Bawat kahit pinagtatanggol nga nila, kahit yung sex nila doon, offender nila. Ha? Totoo naman eh. Calm down. Sandali lang. Masyado ako na-excite. Hindi, kasi ako, fanatic din ako ng 21. Ha? Kakapanood ko nga lang kagabi nung yung Alive sa Netflix. Nakita niyo yun? Di ba? Ang galing-galing. Di ba? Mukbang. Ayan. Diba? Tuwan-tuwa tayo eh. Tapos may konting ilang Koreano lang naman na tarantado na nagsabing pangit tayo. Cancel Korea na. Bakit di mo na lang pangalanan yung tao na yon? Cancel mo siya. Hindi yung buong Korea kasi ang sama nito eh. Ang sama ng dating. Okay? Hindi ko pinagtatanggol yung Korea. Ang sama lang ng dating kasi meron din naman mga Pilipinong tarantado. Kung pausuhin din nila yung cancel Pilipino. Di ba? Ang sakit sa atin nun? Bakit? Ilan lang naman yung tarantadong Pilipino dito sa Korea. Tapos cancel Pilipino na kagad? Di ba? Ibalik rin natin yung sitwasyon. Meron mga gagong Pilipino na OFW, kunwari lang, gumawa ng kasalanan sa Korea. Tapos sabihin ng Korea, cancel Pilipino. Di ba? Gagalit tayo. Ang dapat talaga dyan, cancel dilawan tsaka cancel terorista. Parang mga tanga. Hindi, kasi that's bad. You know why? Kasi it's not about the race. It's about human. Yung tao. Yung person, it's not the race. Yung pagiging masama. Wala namang diniklara ng Korea na ang Pilipino ay mga pangit. Wala namang ganon. May isang tao lang, 3 tao, 5 tao na sinabi lang na ganito, nilalait lang tayo. Kunwari pa tayo pero mga itsura natin sa TikTok. Itsurang Koreano. Talagang pinaliliit yun dito. Tapos ganun yung ilo. Pag nakita mo sa live, ay, anyari? JR Chad, Arcete, Korea, habang buhay nilang inamin na utang na loob na sa atin sila natuto ng tanim. Ay, correct. Alam nyo ba nung panahon, 1950s yun yung simula na ng Korea na nakalaya sa Japan. Tayo, mga Pilipino, ang tumulong sa kanila sa bigas. Tayo nag-e-export, binibigay natin sa kanila, ini-import nila yung bigas. Tapos tinuruan natin sila. Ganyan. Tapos ang ganda ng relationship natin sa kanila eh. Tapos dahil may ilang pawok lang, gusto nyo sirain, para tayong gago. Maria Clara, tanong ko sa iyo ba, saan ka papanig, sa South Korea o Japan? Wala! Kasi mahilig ako sa Ichiran. Pero mas gusto kong pumunta sa Japan. Mas gusto ko sa Japan, pumunta. Pero papanig, wala namang away. Kasi nagpunta rin ako, di ba? Nagpunta na ako ng Seoul at saka Busan eh. Busan pa nga lang eh. Gustong gusto ko na eh. Ang sarap sa Busan. Bakit? Doon sa beach nila, lamig! Nag-jogging pa ako. Pa-selfie pa ako. Mas pa-video pa akong gano'n, no? Para akong tanga, ako lang yung nagja-jogging doon. Kasi yan yung panahon na nandiyan si Presidente. So yung mga presidente yun eh, yung Asian yun eh, ASEAN yun eh. So nakakurdon yung mga hotel, yung hotel nandun sa may beach. Pero ang sarap diyan sa Busan. Panalo diyan. Pero mas gusto ko pa rin sa Tokyo. Iba kasi sa Tokyo eh. Kaya lang luma na kasi yung away ng na yan. Wag na lang tayo sanang maging maging sensitibo na lang tayo. Gusto nyo ba ipatato din nila yung pinatay si Rizal dito? Ganun si Rizal. Di ba offending din naman yun? Sana bago tayo gumawa ng isang bagay, minsan maging tayo sensitibo. Huwag tayo maging katulad ni Lenny, tatanga-tanga. Di ba si Lenny, bakit? Abay, nagpa-picture, nakaupo pa doon sa Holocaust na yun, di ba?
Tapos naka-smile pa, Holocaust na yan ha. As nakaupo, pictorial sila. Huwag tayong ganung tatanga-tanga. Huwag ko tayong gagaya sa Vice President nating peke. Kasi kung magiging ganyan no tayo, kawawa naman po tayo. Ha? Kaya ang dapat talaga dyan, tama ito si kapatid sabi. Cancel Lenny. Yan po talagang dapat natin ang e-type. Cancel Lenny. Ay, wait lang ha. Ito pala, kung gusto ninyo mag-membro, ito yung link just in case you like. Okay? Japan, 10 seconds lang nahuli sa oras ang tren nila. Maglalabas pa ng public apology. Hindi kaya nga, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Pero maging sensitibo tayo dun sa nakaraan. Ha?